What's up, KG? Napansin mo ba? Halos lahat ng crypto project may partnership daw. Pero ang tanong, totoo ba talaga yun? O pang hype lang para pumasok ka? Sa video na to, papakita ko sa'yo kung paano ka niloloko gamit ng fake partnership at bakit kahit experienced na investor, naloloko pa rin dito. Pag-usapan natin. Let's go! Alam mo, kung bakit effective ang tactic na to? Kasi automatic sa utak natin, pag may partnership, legit. Pag may malaking pangalan, safe. Pero ito yung problema, hindi porket sinabi nilang may partnership, ibig sabihin totoo. At ang mas malala, minsan technically, totoo, pero misleading. Ano ba talaga ang fake partnership? I-breakdown natin. Hindi lang sa isang klase. Una, totally fake. Yung tipong maglalagay sila ng logo ng isang malaking company sa website nila. Sample, partnered with Google, Binance, Nike. Pero pag chinek mo, walang kahit anong mention sa kabilang side. Tanong ko sa'yo, kung totoong partnership yan, bakit hindi sila proud i-announce din? Pangalawa, misleading partnership. Ito yung mas delikado. Kasi hindi sila totally fake, pero niloloko ka pa rin. Sample, gumamit lang sila ng API ng isang platform or nag-sign up lang sila sa service. Tapos bigla nilang sasabihin, partner namin si ganito. Parang bumili ka lang sa Shopee. Tapos sasabihin mo, partner mo si Shopee. Nagigets mo? Pangatlo, one-time collaboration. Ito naman, may ginawa silang maliit na event or campaign. Isang beses lang. Pero ginagamit nila habang buhay. Partnered with XYZ. Kahit tapos na months ago. Bakit ginagawa to ng mga projects? Simple lang. Para makuha ang tiwala mo ng mabilis. Kasi sa crypto, ang attention ay currency. Kung hindi ka kilala, walang papansin sa'yo. Pero pag sinabi mo may partner ka na malaking pangalan, instant credibility. Ito yung hindi sinasabi ng karamihan. Hindi ka nila niloloko dahil gusto ka nilang tulungan. Niloloko ka nila para maging exit liquidity ka. Oo, ikaw yung bibili para sila yung makapag-cash out. Paano mo mahuhuli ang fake partnership? Ito yung pinaka-importante. Kung di mo ito matutunan, uulit lang ang cycle mo. Una, mutual announcement. Simple lang yung rule. Kung may partnership, dapat parehong side ang nag-announce. Kung isa lang nagsasalita, red flag na yan. Pangalawa, official source. Huwag ka maniwala sa Twitter lang, website lang, Discord lang. Hanapin mo yung blog post, press release, official statement. Pangatlo, depth ng partnership. Tanungin mo, anong ginagawa nila together? Kung vague, collaboration, strategic partnership, walang specifics, red flag. Pangapat, timeline. Luma na ba yung partnership o active pa ba? O ginagamit lang nila para sa marketing? Ito yung uncomfortable truth. Hindi dahil bobo ang tao, kundi gusto nilang maniwala. Gusto nila ng shortcut. Gusto nila ng mabilis na gain. At pag may nakita silang signal, kahit fake, pinipilit nilang paniwalaan. Sa totoo lang, isa to sa pinaka-lazy na scam tactics sa crypto. Pero effective pa rin. Kasi hindi nagre-research ang karamihan. Paano kung nakita kong project ay ganito? Direkta na. Hindi ko yan ire-recommenda. Kahit legit pa yung ibang parts na sinasabi nila. Kung nagsisinungaling sila sa partnership, ano pa kaya ang kaya nilang pekein? Kung beginner ka, ito ang gawin mo lagi. Huwag agad maniwala sa claims. I-search mo yung partner mismo. Tignan kung may official confirmation. Intindihin kung ano talaga ang partnership. Kung hindi malinaw, skip mo na. Maraming ibang opportunity. Ito ang twist. Hindi lahat ng real partnership ay safe. Oo, kahit legit pa yan. Kung ginagamit lang nila pang hype, delikado pa rin. Sa point na to, tanong ko sa'yo, may naalala ka bang project na nakita mo na sobrang daming partners? Ngayon, feeling mo ba legit pa rin sila? So next time na makakita ka ng project na may listahan ng partners, huwag kang ma-impress agad. Maging suspicious ka. Kasi sa crypto, hindi lahat ng mukhang legit, totoo. At minsan, yung pinakamaganda tignan, yung pa yung pinaka-delikado. Game on!